Andito kami at yung karamihan ng mga senador nagsiakyatan para bisitahin si Bato kung okay pa rin siya. Dahil kami nagtataka at nagdatingan yung mga opisyal na kada isa, kanina, hindi sumasagot sa amin. Denied to death sila. Sabi nila lahat na talagang wala silang kinalaman. Nag-umpisa sa ating PNP. Dumating si John Vic Remulla, wala rin siyang kinalaman. Ganon din ang NBI, Dedma rin. Lahat sila walang alam pero putukan, tuloy-tuloy. Ganon din, kinausap pa si Presidente Bongbong, si BBM. Sabi din, hindi naman daw niya utos yun, ba't daw nagkaganon? Andito pa kami, kanina pa kami narito. Pero talagang walang umaamin, walang may alam, lahat sila gulatan. Hindi ko maintindihan. Nako, nagkakaputukan na dito sa inyong Senado, amoy usok na sa lahat ng sulok, hindi namin mahanap ang aming mga kapwa senador at hindi kami makapaglabasan. Ay, eto, ang sabi nila, talagang denied to death. Pero, ang sabi ng NBI agents, inutusan daw sila personally and directly ni BBM, arrest Bato at all costs, kahit sino pa ang mamatay, kahit sino pa ang madali, basta pasukuin si Bato. Ngayon din. Kaya't di na namin maintindihan ano ba totoo. Mukhang wala namang nag-utos nito. Bakit nagkaroon ng Senate siege? Ako'y nais magbigay ng isang statement tungkol sa mga pangyayari sa Senado ngayong gabing ito. Mga 2 oras kalahati ko na minomonitor ang sitwasyon. At nung una kong nabalitaan na nagputukan, ay ang una kong tinawagan ay si Sec. John Vic Remulla ng DILG. At tinanong ko, magpa-report ka sa mga pulis na nandun na kung may nangyari, kung meron silang ginawa. At tapos ang sunod na tawag ko naman ay sa NBI. At tinanong ko sa mga NBI at kay Director Matibay, kayo ba ay pumasok sa Senado? Sabi niya, wala kang instruction. Ang sabi sa akin, wala kang instruction, sir. Kaya ba't namin gagawin yun? Kaya masasabi ko sa ating mga kababayan, yung nakikita po ninyo na naka-uniforme sa loob, sa mga sa news, ang mga naka-uniforme doon, 2 klase. Yung PNP, police, na naka-duty sa Senado. Nandoon sila para bantayan ng Senado, para mag-crowd control, para mag-secure ang Senado. Yung isa pang may hawak na naka-uniforme ay yung Marines, may Marine Detachment na nandun talaga sa Senado, tiga doon sila. Ang pagtrabaho din nila is secure ang Senado at magbigay ng yung nakikita ninyong honor guard. Yan lang ang sundalo o pulis na nasa loob, tiga doon ang nandun. Yung isa pang nakita ninyong grupo na kasibilyan at may hawak na mga mahaba, mga usayon, yun naman sa Sergeant at Arms ng Senado. So lahat ng nakikita ninyong naka-uniforme o armado ay nandun, ay tiga doon. Nandun sila talaga, doon sila nagjo-duty. At isa pa ay nais kong maibida sa inyong lahat, wala pong instruction kahit na kanino na hulihin si Senator Bato. At ang nangyari, ang NBI, sinabihan ko nung lumabas yung resolution ng Supreme Court, mga alas 4 yung kaninang hapon, ay sinabi ko, umalis na kayo dyan. Nag-comply naman sila. Kaya nung kausap ko si Director Matibag, sabi niya walang NBI doon, nandito lahat kami sa opisina. At ayun po, ay nais kong mapaalam na sa lahat ng ating mga kababayan, itong pangyayari na ito, ay tayo maging kalma lang po. Opo, grabe ng kalokohan to. Lahat sila nagtatanggi, DILG, hindi daw nila ginawa. Andito si John Vic, sabi niya wala daw siya kinalaman dito. PNP, wala ring alam. Ang NBI, Dedma rin, hindi rin nila alam. Pati ang ating Pangulo, sabi nila, hindi rin nila alam. Lahat walang may alam. Pero ang NBI, buong tapang na sumugod dito sa Senado, nagpaputok at kung ano-ano ang pinaggagawa. Kaya isang malaking himala itong nangyari sa Senado, isang kahiyahiyang pangyayari sa araw na ito. Sa kagustuhan lamang nila na madakip si Senator Bato na kayang-kaya namang gawin. Kumuha lang sila ng warrant sa isang korte na Pilipino. Hindi yung ganito na talagang tatakutin ng mga senador, magpapaputok, sisirain yung institusyon natin at magbibigay ng sadyang kahihiyan para sa ating bansa sa buong mundo. Ayan may mga flashlight pa Naka-uniform NBI pa Hindi lang masyado clear na. Ayan.
Okay, good evening, sir. Sir, direkta po, ano ang involvement natin sa kumakalat ngayon na malaking eksena sa Senado? Well, unang-una, wala po kaming ahenteng dineploy sa Senado at imposible rin naman po na may makapasok doon dahil naka-lockdown nga po yan. Ang USA ang nagbabantay dyan, may blue guards, may security at sa pagkakaalam ko may mga pumasok pa pong marine. So, hindi naman po yata kapanipaniwala na makakapasok doon yung mga NBI agent. At pangalawa po, kami po nandito mula pa po nung umaga, meron po kaming planning, buong araw po kami nandito. Mula po sa akin hanggang dun sa mga opisyal po namin, nandito po lahat, accounted po lahat dito sa hotel na ito kung saan po kami nagkaroon ng planning po. Opo, linawin din po natin na meron kayo piyada doon, GSIS. Sige po. Tama po, sa GSIS, meron pong few agents na pinadala. Upon the request po, maaga pa po yun, ni GM Rick Biloso, may letter nga po yan na pinadala sa amin, para magpatulong lamang po na i-secure po yung area dahil sabi niya medyo magulo. He wants to make sure na secure po yung premises and the personnel po ng GSIS. Ito po yung 4 to 6 person. Mga ganun po. Yun lang po kasi actually, pinasa ko lang po yung instruction sa akin deputy na magpadala lang doon, mag-respond doon sa letter po na pinadala po ni GM Rick Biloso. Ayan, no, may mga Para flashlight saan pa. daw po yung presence ng kanilang May elections? uniform Para NBI pa. Mag-ano lang po, mag-clearing lang, ituro lang po kasi meron doon po mga exit points and entry points na gusto nilang masara. Tsaka ma-check din po, makyat sila doon sa may helipad na gusto nila po, wala muna mag-access po. ano Yan po po yan. natin kay Senator Bato de la Rosa regarding the ICC warrant? Well, malinaw naman po, may instruction po sa amin ng Presidente na hindi po kami gagalawang at hindi po malinaw kung ano po yung nangyayari rin doon po sa Korte Suprema. So wala po tayo mangyayaring arestuan ngayon hanggang bukas? Wala po, lalo na po sa nangyari ngayon. Medyo imposible na po tayo mag-isip na mag-aresto po tayo. Ano po. So ano po yung go signal po? Kanina po yung go signal na inaantay? Well, may interagency collaborations po kami dyan, DOJ, PCTC, DFA, Office of the President, so PNP, so kasama po lahat. Tinawag natin, wala pa talaga, wala pa. Wala po. Despite na walang TRO inisyu po ang ating pong Korte Suprema. Director, i-clear lang po natin yung nangyari dun sa Senate last time. Ano po ba yung coordination dapat ng KBI? Sino po ang kailangan o kanino dapat makapag-coordinate ang KBI sa Senate leadership ba o Sergeant at Arms? Sa USA po, kami nag-coordinate. So, sa Sergeant at Arms, may coordination po. Pagdating naman po sa bagong balita lang ngayon ni Senator Aimee, meron daw di umano na naarestong NBI employee. Meron pa siya na-mention na si Attorney Belodiano something. Meron po ba tayong impormasyon na kuha ng gano'n? Wala po, alam ko po sa ngayon, accounted lahat po ang amin pong mga NBI agents. Ano po? Ang pinakamalapit po na narating ng mga NBI today is doon lang po sa GSIS. Upon coordination at mababalidate naman po natin yan kay GM Bilosa po. So wala pa tayong impormasyon na may na-arresto di umano? Wala po kami nga informasyon na na-arresto po. Opo. Ang ilan sa inyong mga tauhan o isa? Wala po, accounted po lahat, pati po yung nanggali po doon sa GSIS. Ano po. Nagkakagulo pa rin kami rito kasi ang balita, may nahuli na isang NBI na CA, confidential agent, na binalikan yung kanyang tactical bag na siyang naiwan dito sa hagdan ng second floor kung saan nagmula yung putukan. Ngayon, yung tao na nahuli, pinangalanan yung NBI boss niya, si Attorney Bomediano ng NBI Transnational Crime. Kung sino man siya daw yung nag-order sa kanila na lusubin yung Senado at takipin si Senator Bato. Ano man ang mangyari, sino man ang masaktan. Kaya eto nga, Attorney Bomediano, kung sino ka man, sana ipaliwanag mo kung paano ito nangyari na sinugod, linusob ang Senado at nagkaputukan sa amin dito sa mga senador ng ating Republika. Hindi ito dapat nangyayari sa Pilipinas, higit sa lahat sa institusyon ng Senado. This happened? How many shots were fired at the briefing? Fireworks. We thought it was fireworks. But and those no coordinate? Kanina. Okay, let me get to the bottom of it. Everybody's here. Okay, Half are in the other room. okay, let me get to them first. The president wants to speak. So, I will, one thing lang. So, Vince called, saying the same thing. And I said, Vince, I believe you. You're my friend, I believe you. But he was saying it might be an inside whatever job. I won't think, sabi ko lang, Vince, independent investigation, yes. But I just wanted to know, when we were meeting 2 hours ago,
there were some staff pulling out, and a staff here umiikot kasi. They told our other staff and other senators, pull out, may mangyayari. And even our deputy secretary, who will tell you who she is, she got the same text. And she told yung kausap niya na, I can't leave, we're waiting for the articles of impeachment. So I mean, if it was an inside job from our side, from the 13, we wouldn't have been receiving. Just to make it. Yeah, we'll Forget about it. I don't have What you have to questions. know is that there is another entrance in this building. Yes. And they were drilling holes from there. Yes. So And I told Vince, when we said, I told Vince, if it was from us, si Mao reported to me, they're inspecting even senators from administrator na just yes. They're inisa-isa na lang. So this all happened, it's not kay Mao. Mao called the administrator, I'll call you, talk to him and ask why is it, then it all happened. Okay.